po sa ating pong lahat, sa ating pong dalawang linggo po ng ating pong pag-aaral po tungkol sa Jesus, our hope and our rest. Si Jesus po ang ating pong pag-asa. Siya rin po ang ating point na para sa itong lahat. Likod-likod lang. Sabi natin na dahan-dahan takbo ng buhay. Pero start tayo dito February. Anong araw na ngayon? December 13. So, napakabilis takbo ng buhay. So, ang invitation ko para sa atin ngayon sa gabi ito was meditate on the message of the Handle of Hope and the Handle of Faith is that today is the day of rest. Ang araw nito ang araw na ulan. Samahan mo ako sa pagbasa po ng ating pong pag-aaral po may tuloy. Matatagpuan po sa Hebrews chapter 4 verses 6. Pwede po ako samahan po sa pagbasa natin po sa 6. Sabi po dito, Hebrews chapter 4 verses 6 to 10. Babasahin po sa English Standard Version. Sabi po dito, since therefore it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience. Again, he appoints a certain day, today, saying through David, so long afterward, in the words already quoted, today, if you hear his voice, do not harden your hearts. For if Joshua had given them rest, God would not have spoken of another day later on. So then, there remains a Sabbath rest for the people of God. For whoever has entered God's rest has also rested from his works, as God gave promise. Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng salita. Salamat sa Diyos. So, balikan lang po natin ang konti. Ano ba itong Hebrews na ito? Ito ba ay anong kinalaman niya sa Biblia? So, ang Hebrews ay sinulat ng isang hindi natin sila panulat, isang unknown writer. At ang audience niya po ay para sa mga Kristiyano na galing po sa Jewish na background, yung mga Hudyo o mga Hebreo. Sinulat po ang sulat na ito. So, originally, isang book talaga siyang sulat. Hindi siya isang book. Hindi siya katulad sa ganitong form na nakikita natin sa shop. Or nakikita natin sa church, hindi siya ganito. Basically, isa siyang sulat. Nakasulat siya sa isang tinatawag na scroll sa mahabang papel. Sinulat ito about before or around 70 AD or 70 years after ang kapanganakan ni Cristo. 70 AD in the year of our Lord, bago bumagsak ang Jerusalem sa kamay ng mga Romano. Ang gusto ng writer, bakit niya sinulat itong sulat na ito, is ipakita sa kanyang mga tagapakinig, sa kanyang audience, sa mga Hudyo. Kasi Jesus ang katuparan ng law at ang lahat ng pangako sa Mosaic Covenant. Bakit significant sa atin itong katuparan nito? Kasi kung nakikinig po kayo ng balita, nanonood kayo sa Facebook na news ninyo or nakikinig kayo nanonood sa TV, yung Israel na meron tayo ngayon sa Middle East, this is yung bansang Israel na hindi naniniwala kay Jesus. Pero naniniwala sila sa mga pangako ng Diyos sa Old Testament na dadating ang ipinangakong tagapagligtas na mula sa angkan ni David. So hanggang ngayon, hindi po sila naniniwala kay Jesus. So itong pagkasulat na ito, sa sulat na ito sa mga Hebreo, gusto niya na maniwala yung mga Hudyo na si Jesus yung katuparan ng lahat ng sinusunod nila. Yung Ten Commandments, yung mga utos ng Diyos dito sa Old Testament. At si Jesus ang nakatupad ng lahat yun. Kasi sa mga previous natin na pag-aaral, alam natin na hindi natin kaya ito pa rin. Lahat. Ten Commandments sa alam di ba? 10 lang, 10 lang na major commandments, hirap na tayo. Sinabi sa atin na huwag kang papatay, pero yung nangutang sa'yo,
Sinasabi na ng utak mo, matay ka na sana. Diba? Diba? Sinasabi na nila, gusto na natin na mayroong masamang mangyayari sa kanya. So, hindi natin siya pinatay physically, but pinatay natin siya sa ating buong kaisipan. And that is disobedience sa utos ng Panginoon. So, sinabi rin po natin last week na hindi si Apostle Paul yung nagsulat, pero similar yung style. Kumbaga, yung nagsulat ng letter to the Hebrews is parang medyo gusto niyang gayahin or idol na sila na si Paul. Kaya ginamit yung style niya. Pero dito po sa ating pong pag-aaral, ang chapter 4 ay comparison. O kinukumpara po yung pag-aaral po natin, yung pagpasok ng mga Israelita sa Kanaan, yung panahon ni Joshua at yung pagpasok ng mga believers, mananampalataya sa kapahingahan sa presensya ng Diyos. So, tatlong bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo. Pakita po natin na katotohanan doon po sa passage na binasa po natin kanina. Una, bad news. So, di ba, minsan pinapaan natin, bad news, ano gusto nyo? Bad news o good news? So, mas gusto natin mawala yung bad news. So, meron bad news. At ang bad news ito is hindi din siya biro. Kasi kung walang rest kasama ang Diyos, ibig sabihin, meron pong eternal torment. Ano ba yung eternal torment? Ibig sabihin, walang hanggan na kaparusahan or walang hanggan na paghihiran, pagdurusa. Pinag-aralan natin last week, or natutunan natin last time, na ang Diyos ang lumikha ng pahinga. At yung konsepto ng pahinga, yung konsepto ng pahinga, laging nire-reinvent ng mundo yan. For example, diba, pag nagkatrabaho ka Monday to Saturday, diba? Tapos minsan, kukunin pa ng Sunday. Yung araw mo ng pahinga, kukunin pa, diba? Tawagan ka ng supervisor mo. Meron tayong urgent na ganito, ganyan. So, goodbye, pahinga. Pag ikaw nagtatrabaho sa mall, kailan ba araw na sasarado ang mall? Wala, diba? Unless meron nilang sigurong bagyo. Hindi nga pag meron bagyo. Kailangan ko mag-report kasi makakatasan ako sa sweldo. Diba? Sa palengke, ayan, diba? Kailan mo nagsasara ang palengke, diba? Kailangan, buti nga ang palengke, hindi na 24/7. Pero may mga palengke na halos buong magdamag doon kasi kailangan abangan mo na doon ang madaling araw kasi yun yung bagsakan yung dating ng purang gulay at prutas. Tapos, ang sinasabi sa atin ng mundo dyan, sayang yung araw, sayang yung oras sa magpahinga. Dapat kumikita ka dyan. Dapat meron gumagawa ka ng pera. Kahit na natutulog ka lang, pero umanda yung pera mo. Meron kang passive income. So, mag-reels ka. Ay, sorry, wala tayong pinapat nyo, di ba? O kaya, magkaroon ka ng mag-influencer ka. Diba? Hawak mo yung oras mo. Yun yung catch palagi dun Hawak mo yung oras mo, pero kumikita ka. Tapos pagka nag-sign up ka dun sa program, ang dami i-increase sa requirements. Uubusin yung oras mo. Na kailangan ma-maintain mo yung status mo ng ganyan. Kailangan nag-post ka na ganito karaming content sa isang araw para ma-maintain mo yung status mo at para kumikita ka ng ads sa iyong sa mga. So kahit na paulit-ulit yung kalukuhan na pinupost mo sa reels, di ba? Basta meron ka lang mailagay. Yun ang tinuturo ko sa atin ng mundo. Na ang pahinga, sayang ang oras, sayang ang opportunity. Pero natutunan ko natin last time na ang Diyos, nilikha niya ang pahinga, hindi lang para sa pag-build natin ng katawan. Nilikha ng Diyos ang pahinga kasi kailangan natin talaga mag-rest. Also, nilikha ng Diyos ang pahinga, ang konsepto ng pahinga, para ma-enjoy natin ang presensya niya. Kasi originally, that was the concept of rest. Na at the end of the day, si Jesus or si God, maglalakad sa Garden of Eden, tapos dadating si God, sasamahan niya si Adan at si Eva sa kanilang paglalakad. Nag-i-stroll sila doon. Pero nasira ang lahat yun dahil sa kasalanan.
So, after nang pumasok ang kasalanan sa mundo at nasira ang ating pong relasyon sa Diyos, in-establish ng Diyos ang institusyon ng Sabat o ang pahinga sa ikapitong araw. So, ibig sabihin, nung time ng mga Israelita, sila po ay naglalakbay papunta sa lupang pangako. In-establish ng Panginoon yung 7th day, hindi lang para tumigil sila sa pagtatrabaho nila, kundi spend nila yung time na yun para kausapin ng Diyos, para magsamba sa Diyos, para ma-remind sila na ang Diyos nila ay malakas, ang Diyos nila ay makapangyarihan, ang Diyos nila naghating ng dagat, ang Diyos nila nagpo-provide sa kanilang mga pangangailangan, ang Diyos nila ang nagtatanggol sa kanila laban sa kanilang mga kalaban. Pero, honest question, honest na usapan. Excited ba tayo talaga tuwing linggo? Tuwing linggo na magsamba sa Diyos. Excited ba tayo na bumangon at gumising on the Sabbath day para tayo ay magsama-sama pumunta dito at magsinta para sambahin ang Diyos. Hindi ko na po kayo natanungin. Pero madalas, ang sagot ay, pero labas sa ito. Excited ako. Bakit madalas ang pagsamba natin tuwing Sunday ay pilitan o obligasyon? Diba? Yung mga anak natin, hirap na hirap tayo na kalit-kalit sila. Dali pa kayo, malilate na tayo sa inyo. Ayaw mag-ugising. Pero yung anak lang ba natin, hindi natin, madalas tayo din. Diba? And the bad news is, ito yung ating pong sinful nature. Sabi mo dito sa verse 6, it remains for some to enter. Ibig sabihin, hindi pa lahat nakakapasok sa kapahingahan ng Panginoon. Yung mga nakatanggap ng mabuting balita na, may invitasyon kayo na makarating sa kapahingahan ng Panginoon. Hindi sila nakapasok dahil sa disobedience. Dahil sa pagkasuway. Natural sa pagkatao natin ang lumayo sa Diyos. Dito po sa verse 6, tinutukoy ng writer ng Hebrews, yung mga Israelites na magabat nakuha nila yung magandang balita na sila ay lalaya mula sa Egypt. Para sila ay maka-experience ng kalayaan, kapahingahan sa kahinaan. Nireject pa din nila ito. Pinagpalit nila kasi gusto nila, magbuli pa sa Egypt, may sambyong. Dito sa Kenya, kahinaan, kinakain natin puro mana. Pinagpalit nila yun. Nagrebelde sila sa Diyos sa border ng Canaan, doon sa lugar ng Kadesh Barnea. Dahil sa pagsuway na ito, tinalaga ng Diyos na hindi sila kailanman makapasok sa presensya ng Diyos. The thing is, tayo bilang tao, pilit natin na inaabot ang kapahingahan ng Diyos sa sarili nating diskarte, on our own terms. Originally, sinabi ng Diyos na huwag magtrabaho sa Sabat. Bakit? Para magpahinga yung matawang lupa. At para mag-spend ng time ang tao sa Kanya sa pamamagitan ng pagsamba. Pero nung kapanahunan ni Jesus, sabi, ang tinuturo na ng mga Israelita, kasalanan na daw ang pagpitas ng bunga. Yung mga disipulo, kumuha sila ng mga bunga ng trigo kasi, snacks. Gutom na sila. Tingnan nila, tapos kinain. Sabi ng mga Pariseyo, kasalanan niya, nagtrabaho kayo. Paano ka nagtrabaho na mitas ka lang? Kasi daw, yung pagpitas, yung pag-harvest, parang trabaho na yun. So, kung susundin natin yung logic na yun, kung kunyari, sinabi sa iyo ng nanay mo, bumili ka ng sardinas na sa tindahan ni Ating Biscuit sa JJSS. So, yung pagdadala mo ng hindi pala sardinas, bumili ka ng lapu-lapu. Kasi ayoko na ng kante, so mag-fish tayo ngayon. Gusto ko ng lapu-lapu. Bumili ka ng lapu-lapu. So yung pag-pit-pit mo ng lapu-lapu is considered work. So paano ka makakapagluto? Diba? Paano mo makakainin yung pamilya mo? And this is a time na yung mga tao, walang ref.
Walang refrigeration. Walang nila. Actually, pag magbukas ka nga ng delata, considered ng work na yun. Panahon na yun. Kino-consider ng mga pariseo, ng mga levita na considered work. So, kailangan daw, wala minimal effort. Ano yun? Kaya nga sinabi ni Jesus, kung yung anak nyo nalaglag sa buhay, sasagutin nyo ba yung anak niyo? O hayaan nyo lang na nandun lang sila? Diba? Sa panahon natin, ginagawang motivation ang pagpaparal ng mga pangarap natin para magsimba. Diba? Na magpunta ka sa church para ibigay ni God yung hinihiling mo. Or, kung naalala ninyo, recently lang, di ba, nagkaroon ng isang reel na nag-viral na yung mga tao na ito yung itsura ng tao, POV. Diba? Ito ang itsura ng isang tao hindi nagsisimba. Oh, di ba, nag-scroll ka lang sa ano, tapos parang na-judge ka. Paano hindi ako makapagsimba kasi kailangan mo ng trabaho? Diba? Hindi ako makapagsimba dahil nagbabantay ako sa anak ko sa akin. Nagbabantay ako sa mahal ko sa buhay sa nakikisakit. Diba? So parang binigyan trip tayo para tayo po ay magsimba. Sa panahon po natin ngayon, ginagamit ang activity to define who we are. Di ba pag tinanong ka, who are you? What do you do? Oh, I'm a doctor. Doctor. Hindi pala doctor. I'm a doctor. Kaya kailangan engineer ka. Especially pag sa probinsya, pag yun yung tatlong major na kailangan. Doctor, engineer, kaya ano yung lawyer. Yun yung tatlong major na Pag hindi ka doon, medyo bababa yung status mo sa bayan. Kailangan, ano ang susunod doon? It's either ano ba? Siguro kung artista ka, yan, na meron kang 2.8 million followers. Okay, ayan, sige, pwede pa. Na malaki, malawak yung sa YouTube. Yan. Pwede pa. Pero kung kunyari, nakilala ka bilang pastor ako, ano ba? Okay. Dati pa nga dumating sa point na teacher ako. Okay. Mababa ang tingin, di ba, sa mga ganong klase mga trabaho. So, kung gano'n yung pag-embrace natin sa mga ganong klase trabaho, paano kung nawala ang ito? Paano kung na-aksidente ka? Hindi mo na magawa yung trabaho mo. Artista ka, tapos na-aksidente ka, tapos kumamit yung mukha mo. So, ano na mangyayari sa'yo? So, hindi mo magagawa yung sinasabi mo, ako ito. And I have to say this, even mga pastor, hindi po sila immune dito sa ito, sa trap na ito. Paano kung ako bilang pastor, hindi na ako maging pastor? Diba? Tawagin ako sa ibang lugar. At mag-serve ako bilang isang caregiver. Or wala akong gagawin. Basta hindi na ako pastor. Saan ko gunin yung identity ko? Parents also are prone dito po sa ating ito. Nag-alaga ka ng anak mo, nag-alaga ka ng apo mo for so long. Lalaki yung mga anak natin, di ba? Dadating point na sila magiging independent, aalis sila, yung buhay nila. They will have lives of their own. Pag wala na sila sa bahay, ikaw na lang mag-isa. Diba? Ano na ang pagkatao natin? So, hindi dapat nakasalalay sa ating ginagawa, sa ating activity, yung ating pong identity, yung ating pong pagkakakilanlan. Kasi, kung yung ating pong identity nakasalalay sa yung ginagawa natin, mahirap magpahinga. Hindi ko magawa ko kasi importante ako sa work eh. Pero tandaan natin, especially kung ikaw ay isang empleyado, the hard truth is expendable tayo. Expendable tayo. Pwede tayo, especially pag yung mga malalaking corporations, pwede kang palitan anytime.
Pero kung nakasalalay sa ang ating pong pagkatao, hindi sa ating pong ginagawa, kundi sa kung ano ang ginawa ng Diyos para po sa atin, mas madaling magpalaya. So, paano natin may enjoy ang kapahingahan ng Diyos na hindi nakabase dun sa legalism na kailangan gawin ko to kasi obligasyon ko. Diba? O yung other side ng legalism is disobedience. Eh, hindi ko na kailangan gawin. Okay na naman pala eh. May pag-asa ba tayo na makarating sa kapahingahan ng Diyos? Ang sagot ko dyan is, so may good news po tayo. May pagkakataon po tayo na makibahagi sa kapahingahan ng Diyos. Sabi po dito sa verses 9 to 10, there remains a Sabbath rest for the people of God. Yung Sabbath rest na tinutukoy dyan is yung term na on the seventh day, magpapahinga ka at magsasambak sa Diyos. And yung Sabbath rest na tinutukoy ko dito, na inilaan ng Panginoon sa atin, Diyos para po sa atin, is that for all time, hindi mo na kailangan magtrabaho. Hindi mo na kailangan yung patayin yung sarili mo, maghirap yung sarili mo, dahil tapos na. Tapos na ang lahat. Everything is fulfilled in the presence of God. Magandang malaman natin ang Sabbath rest ay pinangako ng Diyos noong panahon ni Moses at Joshua, available pa rin po hanggang sa panahon natin ngayon. Konting review. Bakit ba nagpahinga ang Diyos matapos ang likhain ng creation after 6 days? Bakit nagpahinga ang Diyos on the 7th day? Hindi ito dahil sa pagod. Okay? Kasi sinabi ng Diyos, kumpleto na yung creation. Sinabi sa Genesis 1 verse 31, God saw all that He had made, and it was very good. Kumpleto. Okay na lahat. Wala na kailangan idagdag. In the same way, dito sa sinasabi ko na writer ng Hebrews, He has also rested from His works. Si Jesus ang tinutukoy dito. Si Jesus as God, na yung kanya pong ginawa sa krus, tapos na, kompleto na. Wala na tayong kailangan idagdag, wala tayong maibabawas pa doon. So when we enter God's rest, ibig sabihin, bibigyan tayo ng Diyos sa kapahingahan mula sa pagpupumilit na maging katanggap-tanggap sa standards ng Diyos. Hindi natin kailangan ng mga panata. Hindi natin kailangan ng mga pagpapasakit para pahirapan yung sarili natin para maging worthy sa paningin ng Diyos. Yung sinabi ko nga sa meeting ng youth namin recently. Kung ikaw ay sinasabi mo na mabuti kang driver, pero wala kang lisensya. Pero sabi mo, ay wala naman akong pinangga, wala naman akong pinakat, wala akong dinidiskrush. Pero kapag pinara ka ng enforcer, tapos sinabi ng lisensya, wala po akong lisensya. So, ang kaso mo doon? Diba? Wala kang nasagasaan. Wala kang nakagagyan. But you are driving against the law, against the policies ng bansa natin. Bakit may policies na ganyan? Kasi for safety, for accountability. Na ang lisensya, hindi yan pwede kong gawin kung anong gusto kong gawin sa kalsada. Ang lisensya, binibigay po yan sa atin as a reminder that we need to be responsible on the road. Na meron tayong mga kasabay sa kalsada. Meron mga pedestrian sa tabi, kailangan mag-ingat tayo sa paggamit ng kalsada. So, parang ganoon din po ang paggamit po sa presensya ng Diyos. We can say na I am a good person. Wala naman akong pinapatay. Pero kung wala tayo ng lisensya, yung patunay na tayo po ay nakipag-ayos sa Diyos, that we are entering God's rest. Bali wala. You can be a good person and still end up in hell. Yun po yung bad news. But the good news is, si Jesus po yung lisensya natin. Siya na yung kumuha ng test para sa atin. Siya na yung kumuha ng drug test. Siya na yung kumuha ng lahat ng penalty na kailangan bayaran dahil pasok yung registro natin. Siya yung nagbayad ng lahat ng yun. Kailangan lang natin na tanggapin
yung offer ng Panginoong Jesus sa atin, yung pagpapatawad na offer niya sa atin. Hindi natin kailangan mag-worry kung mahal ba tayo ng Diyos. Kasi sa pagmamahal po ng Diyos, binigay niya mismo yung kanyang anak para mamatay para sa atin. I mean, sinong magulang ang gagawa noon? Sige, papatawarin kita kasi yung utang mo, hindi mo bayaran sa akin. So, ito yung anak ko, patayin niyo siya. Di ba? Walang magulang na gagawa noon. You can say that God is crazy. Yes. It is scandalous even. Pero gano'n ang ginawa ng Diyos para sa atin. Na hinayaan niya na ang tao ay patayin si Kristo. Out of their belief na papatayin natin ito tao ito kasi nagpapanggap siya na Diyos. Diba? But, ang maganda pong balita po dito is si Jesus, hindi siya nanatiling patay. Nabuhay siya muli. And dahil dun sa pagkakapatay na yun ni Jesus, it will be possible for us the forgiveness of our sins. So dahil sa katotohanan nito, pwede magpahinga yung ating damdamin. Especially if yung damdamin mo, naghahanap ka na may magmamahal ba sa akin? Ganun ka kamahal ng Diyos. Pwede tayong maging secure sa katotohanan na pagmamahal ng Diyos, walang patulad at maasa. When we enter God's rest, we become part of His family. Kaya importante po na yung ating pong identity, natin pong pagkakakilala natin sa ating sarili. Hugutin natin sa ginawa ni Kristo para sa atin. Kumpleto na ito, maaasahan natin ito. We can rest knowing na hindi sa dami ng ginawa or hindi natin ginagawa, nakasalalay yung work natin. Kasi parang inisip natin, hindi naman ako mapapatay, hindi naman ako nagkakaw. Hindi din nakasalalay sa mga bagay hindi natin. Oo, tama yun. Huwag kang magnakaw, huwag kang magkakabiyado. Ipagpatuloy mo yun. But we do this knowing na pinatawad na ako ni Jesus. Salamat sa Diyos kaya gagawin ko ito. Na hindi ako mag-aargabyado ng kapwa. Dahil pinatawad tayo ni Jesus. Ang buti ng Diyos. Yun po yung kailangan po natin malalaman sa gabi. Kasi, pwede naman na tapos na yung kwento dapat kung nakarating yung mga Israelita doon sa Canaan. Pwede tapos na eh. Okay, narating yung promise na okay na. Chapter closed. No more questions. Pero, sa makikita po natin dito sa kwento ng Bible sa Old Testament, hanggang sa New Testament, hindi po natapos ang kwento doon sa pagpasok sa Canaan. Kasi may kasalanan pa rin. Nakalimutan ng mga tao na ang Diyos ang nagdala sila doon sa Canaan. So, ang nangyari, sumamba sila sa ibang mga Diyos. And mahabang kwento po yan. Pero ang ending is, hindi sapat na yung makuha natin kung ano yung mga gusto natin. So, ibig sabihin, si Jesus, hindi siya namatay sa atin para ibigay lang ng Diyos kung ano yung pangarap natin. Our dreams, our hopes, our desires. Namatay ang Diyos, namatay si Cristo para sa atin, para makuha natin mismo ang Diyos. Dahil siya lang ang makakapuno sa atin. Siya lang ang makakapagbigay ng kapahingahan. So sa season po na ito ng atin, alimin natin, paano ba natin matatanggap ang rest na offer ng Diyos? Ang good news po sa atin, ngayon ang araw. Today is the day. Sinabi po din sa verse 7, again, He appoints a certain day. See God, nagtalaga siya ng araw, which is today, ngayong araw na ito. Sabi dito, David, nasinulat niya sa Psalms, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Bakit ba sinabi ng writer ng Hebrews ito? Makikita po natin sa Psalms, ito po yung eksena dun sa masa, isang buhal, na nagrebelde yung mga Israelita sa Diyos. Sabi na, wala tubig. Hinala tayo ng Diyos dito para mamatay tayo. So sinabihan si Moses, sabihin mo yung bato, lalabas ng tubig. Sa inis ni Moses, sinataw niya,
Ako ba magpapadala ng tubig para sa inyo? So dahil doon, hindi na honor ang Diyos. So sinabi ng Diyos, ikaw Moses, mamamatay ka. So hindi siya nakatawid sa promised land. At marami mga tao ang namatay nung ano yun, dahil sa pagre-rebelde yun. Hindi sila pinayagan ng Diyos na makarating sa kapahingahan niya. Pero maganda pong malaman po natin na yung kapahingahan na pangako ng Diyos, time ni na Joshua, available pa rin po sa atin hanggang ngayon. Today is the day to receive it. Inalaga ng Diyos na umabot sa ating panahon ang mabuting balita ng pahingahan at kaligtasan. Ano ba yung mabuting balita? Good ang bad news kanina, tayo ay makasalanan. We are sinners. But the good news is, God, through Jesus, His Son, ay nagkatawang tao, naging isang tao, katulad natin. Kinuha niya yung penalty na ating kasalanan on Himself. Siya yung namatay para sa atin. Kasi ang penalty ng kasalanan dapat natin, mamamatay tayo. So, dahil kinuha ni Jesus yung penalty na yun, nabayaran yung penalty natin. So everyone or anyone na naniniwala kay Kristo, kahit na mamatay tayo in the flesh, hindi tayo mamamatay spiritually. At pag bumalik muli ang Panginoong Jesus, ang promise niya is that He will make us new. Na yung katawan natin, hindi natin kailangan mag-worry kung mataba ba tayo or mapayat ng sobra, di ba? Sakto. Sakto na eh. Tama na yung magiging itsura natin kung tayo po ay naniniwala sa Diyos. Inalagaan ng Diyos ang araw na ito para madinig natin ang katotohanan na ito. So, matuto tayo sa example ng Israelites ng huwag tigasan yung ating puso. So, paano ba natin tatanggapin yung offer ng rest na yun? Tatlong steps na po yan. ABC. Una, we must admit that we are sinners. Kilalanin po natin na tayo po ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkakasala at nakadestinong mamatay dahil sa kasalanan na we are destined to die ng malayo sa possession. Sinabi po yan sa Romans 3:23 at sa chapter 6 verse 20. Pangalawa, maniwala po tayo that Jesus is God's Son. And hindi ito yung maniwala na, naniniwala ako na si LeBron James magaling siya. Diba? Pero kung talagang yung naniniwala ka talaga, si LeBron James na yung magaling, makikipag-away ka pa sa mga bashers ni LeBron. Yun yung paniniwala na hinihingi sa atin. Na panindigan natin na si Jesus ay ang Diyos. Maniwala tayo na si Jesus ang Diyos na namatay para bayaran ang penalty ng ating kasalanan. At siya ay muling nabuhay para iligtas tayo sa kamatayan at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. And then letter C, commit to follow Jesus every day. Sundin natin yung example niya. Ang maganda po dito, hindi natin kailangan mag-pursige on our own. Binigyan ng Diyos ang kanyang presensya, ang kanyang Holy Spirit, para tulungan po tayo na baguhin ang ating pong mga sarili. At sundin ang kanyang mga kapiling hanggang siya po ay magdala. But, practical po na instruction po sa atin is don't forget to rest. Next. Huwag natin kalimutan na maglaan po tayo ng oras para sa physical at spiritual na pahinga. Kapag tayo ay nagtatrabaho, nakaramdam ng pagod, magpahinga tayo, huwag natin abusuhin yung katawan na ito. At maglaan po tayo ng oras para po makapiling natin ng Diyos sa ating pong personal na pananalangin at pagpabasa ng kanyang salita. As well as time, katulad nito na tayo po ay magtipon-tipon para tayo po ay magsakasama. May mga verses po dyan, sabi po dito sa Psalm 127 verses 1 to 2 na unless the Lord builds the house, the laborers build it vain. Pero ang rest po sa Panginoon, that is how we find our rest in Him. Sa Isaiah chapter 14 verse 31, kung tayo po ay mapapahinga sa presensya ng Diyos, tayo po ay bibigyan ng kalakasan katulad ng mga agila. We will rise up with wings
like eels. Sa Matthew 11:29, sinabi po dito na pwede po tayong lumapit sa Diyos dahil ang kanya pong pamatok, yoke is easy, and my burden is light. Come to me, all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Ngayong panahon ng Advent, huwag nating palipasin ang invitasyon ng Diyos na sumama sa kapahingahan na ating niya. Let us rest as God intended rest. Manalangin po.